Klay Thompson inamin na tatapusin ang career sa Warriors. LeBron James gusto maglaro sa Warriors. At Anthony Davis trade tinapos na ng Golden State. Mga ka-Dub Nation, mukhang hindi pa talaga tapos ang kwento ng Splash Brothers. Matapos ang 2 taon sa Dallas Mavericks, mismong si Klay Thompson na ang nagbigay ng pinakamalaking pahiwatig tungkol sa kanyang pagbabalik sa Golden State Warriors. At ang kanyang sinabi ay agad nagpasabog sa buong NBA community. Posible na nga bang matapos ni Klay ang kanyang legendary career kung saan nagsimula ang lahat? Alamin natin. Sa isang autograph signing event, diretsahang tinanong si Klay Thompson ng isang fan, "Babalik ka pa ba sa Warriors?" At ang sagot ni Klay, "Hindi ko alam, may isa na lang akong taon sa kontrata ko. Maganda sigurong tapusin ko ang career ko sa Golden State." Isang simpleng sagot, pero sapat para muling buhayin ang reunion ng Splash Brothers. Hindi lang yon, may isa pang fan ang nagsabi kay Klay, "Miss na miss ka na namin sa Warriors." Ngumiti si Klay at agad sumagot, "Never say never." 2 simpleng salita, pero para sa Warriors fans, napakalaki ng ibig sabihin nito. Nung umalis si Klay sa Warriors noong 2024, ang inaasahan niya ay isang bagong simula kasama nina Luka Doncic at Kyrie Irving. Inakala niyang muli siyang lalaban para sa championship. Pero kabaliktaran ang nangyari, na-trade si Luka Doncic. Nasugatan si Kyrie Irving matapos mapunit ang ACL at tuluyang bumagsak ang direksyon ng Mavericks. Malaking epekto ang pagkawala ni Luka. Isa siya sa pinakamahusay na playmaker sa buong NBA. Siya sana ang magbibigay ng maraming open shots kay Klay. Pero nang mawala si Luka, nawala rin ang sistemang pabor sa estilo ng laro ni Thompson. Bagamat nakapag-average pa rin siya ng 11.7 puntos kada laro at 38.3% mula sa 3-point line, malayo ito sa dating bersyon ng isa sa pinakamagaling na shooters sa kasaysayan. May natitira pang isang season sa kontrata ni Klay Thompson. Mahigit $17 milyong ang matatanggap niya ngayong taon. Ngunit lumalabas na rin ang kanyang pangalan sa iba't ibang trade rumors. Posibleng ilipat siya ng Mavericks sa isang koponang may tsansang lumaban para sa kampyonato. Kapag natapos ang kanyang kontrata, naniniwala ang maraming NBA analysts na malaking posibilidad ang pagbabalik niya sa Golden State. Kahit sa isang minimum contract lamang, hindi na ito tungkol sa malaking sweldo, hindi na rin tungkol sa pagiging superstar. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng isang alamat sa tamang lugar. Kung mangyayari ang reunion, muling magsasama sina Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, 3 haligi ng Warriors Dynasty, 3 manlalarong nagdala ng 4 na NBA championships sa Golden State, at balang araw, halos tiyak na ire-retire ang kanilang mga jersey numbers sa Chase Center. At ngayon, may isang NBA executive ang nagbitiw ng pahayag na siguradong magpapakaba sa buong liga. Ayon sa kanya, sa puso raw ni LeBron James, gusto niyang maglaro sa Golden State Warriors. Pero may isang malaking problema at maaring iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring desisyon ang King. Ano nga ba ang pumipigil kay LeBron? Alamin natin. Sa isang ulat, isang anonymous NBA executive ang nagbigay ng nakakagulat na opinyon tungkol sa sitwasyon ni LeBron James. Ayon sa kanya, "Sa tingin ko, sa puso ni LeBron gusto niyang maglaro sa Warriors. Pero bilang isang kompetitibong manlalaro, gusto rin niyang lumaban para sa championship at mahirap pagsabayin ang 2 bagay na yon." Isang pahayag na agad pinag-usapan ng maraming NBA fans. Kung babalikan natin ang kasaysayan, halos imposible noon na makita si LeBron James na nakasuot ng Warriors jersey. Siya ang naging pinakamalaking kalaban ng Golden State noong NBA Finals. Noong 2016, pinangunahan niya ang Cleveland Cavaliers sa makasaysayang comeback mula sa 3-1 deficit laban sa Warriors. Isa yun sa pinakamatinding rivalries sa kasaysayan ng NBA. Kaya para sa maraming fans, nakakagulat pa ring isipin na maari silang magsama ni na Stephen Curry. Hindi raw talento ang problema, hindi rin pera. Ang tunay na tanong ay, may tsansa pa bang magkampiyon ang Warriors? Marami pa ring NBA executives ang naniniwalang isa na itong tumatandang roster. Kasama rito sina Stephen Curry, Draymond Green, Al Horford, Kristaps Porzingis, at posibleng bumalik pa si Jimmy Butler matapos ang injury. Malakas pa rin ang pangalan ng Warriors, ngunit marami ang nagdududa kung sapat pa ba ito para sa championship. Kung pipirma si LeBron, malaking upgrade agad ito para sa Golden State. Magkakaroon sila ng isa sa pinakamatalinong duo sa kasaysayan ng basketball, Stephen Curry at LeBron James. Ngunit kahit ganoon,
may ilan pa ring naniniwalang hindi sapat iyon para maging paborito laban sa mas batang contenders sa NBA. Dito ngayon nahahati ang sitwasyon ni LeBron. Sa isang banda, nariyan ang Warriors, kasama ang matagal na niyang kaibigan na si Stephen Curry, isang organisasyong may championship culture. Ngunit sa kabilang banda, may ibang koponan na maaaring mas handang lumaban agad para sa titulo. Sa kabila ng lahat ng pagdududa, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng Golden State. Patuloy pa rin ang paniniwala ng Warriors na maaari nilang kumbinsihin si LeBron na tapusin ang kanyang career sa Bay Area. At habang wala pang opisyal na desisyon, patuloy ring umiinit ang mga usap-usapan. At ngayon, habang abala ang buong liga sa paghihintay sa desisyon ni LeBron James, isang bagong pangalan na naman ang iniuugnay sa Golden State Warriors. At hindi ito basta-bastang player, Anthony Davis. Pero narito ang malaking twist. Lumalabas ngayon na mismong ang Warriors ay ayaw palang ituloy ang trade. Ano ang totoong nangyayari? Sa nakalipas na mga linggo, maraming ulat ang nagsasabing maaaring subukan ng Golden State Warriors na kunin si Anthony Davis mula sa Washington Wizards. Ang ideya ay simple. Kapag nakuha nila si Davis, mas lalaki ang tsansang piliin ni LeBron James ang Golden State. Isang bagong Big Three ang mabubuo kasama nina Stephen Curry, Anthony Davis, LeBron James sa papel. Isa itong napakalakas na kombinasyon. Ayon sa mga pinakahuling ulat, mukhang walang balak ang Warriors na gawin ang naturang trade at hindi lang iyon. Maging ang Washington Wizards ay wala ring planong bitawan si Anthony Davis sa ngayon. Ibig sabihin, parehong panig ang tila hindi interesado. Maraming fans ang nagtatanong, kung gusto nilang makuha si LeBron, bakit hindi nila kunin si Anthony Davis? Ayon sa mga ulat, hindi kumbinsido ang Warriors na sulit ang magiging kapalit. Posibleng kailangan nilang isuko ang mahahalagang assets o future draft picks at gusto pa ring maging maingat ng front office sa kanilang long-term plans. May isa pang mahalagang punto, ayon sa mga ulat, kahit hindi mapunta si LeBron James sa Warriors, posible pa ring pag-isipan ng Golden State ang pagkuha ng isa pang star player kung magiging available ito sa tamang presyo. Dahil alam nilang kailangan pa rin nilang palakasin ang roster sa paligid ni Stephen Curry. Sa ngayon, mukhang hindi pa matutuloy ang inaabangang Anthony Davis trade. Parehong walang interes ang Warriors at Wizards na ituloy ang usapan. Habang patuloy namang hinihintay ng buong NBA ang magiging desisyon ni LeBron James, nanatiling bukas ang posibilidad na may panibagong blockbuster move na mangyari bago magsimula ang bagong season. At kung sakaling magbago ang isip ng alinmang panig, maaring muling uminit ang pangalan ni Anthony Davis sa Warriors. Pero sa ngayon, mukhang malabong mangyari ang blockbuster trade na ito.